Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Naalala ni Siwon, si Guyongyon ay sumali sa Tang clan dahil sa kanyang matalik na ugnayan sa dating pinuno, si Tang Yutai. Hindi ito nakikialam sa mga usapin ng angkan at palaging nanatiling neutral, kaya naman, sobrang malinaw sa kanyang alaala ang pagkakataong iyon. Nang araw na umalis ang chief escort kasama ang kanyang ahensya, si Guyongyon, ang lalaking walang inintindi kundi ang kanyang sining, ay sumama rin, walang lingon. Naalala ni Siwon ang huling tingin na ibinigay sa kanya ng panday bago umalis, isang tinging puno ng hapis at ng malalim na hinanakit, habang tumatalikod ito at papalayo, tila ba isang pinto ang sumasara magpakailanman. Isinip ni Siwon kung bakit nagkaroon ng ganong galit sa kanya si Guyongyon. Wala naman silang direktang pagkakaugnayan noon, ngunit ang tingin yun ay nagsabing, tapos na, at hindi na siya babalik. Kaya nang makita niya ang panday ngayon, alam niyang kailangan niyang ipagpaliban muna ang kanyang plano. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala sa inyo sa ganitong oras ng gabi, ang wika ni Siwon, may naisip kasi akong ideya bigla, at ayaw kong makalimutan, kaya dali-dali akong naparito para may segowa. Ngunit imbes na pigilan siya, ipinikit lamang ni Guyongyon ang kanyang mga mata at tinalikuran siya. Sige, pumasok ka na. Nagulat si Siwon, pwede po ba? Pumasok ka na, ang malamig na tugon. Lumingon ang panday sa loob ng pagawaan, at ikaw dyan, tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras, lumabas ka na. At mula sa loob, isang pamilyar na mukha ang lumabas, si Soul. Nagulat po ako, nandito pala kayo, young master, ang mahinang bati nito. Soul, tawag ni Siwon, maraming salamat po, sa pagligtas sa akin noong araw na yon. Anito, nahihirapang tumingin ng diretso, kitang-kita pa rin ang takot at lungkot mula sa pangyayaring iyon. Ngunit ngumiti si Siwon para aliwin ito, natutuwa ako na ligtas ka, yun lang ang mahalaga ngayon. Ngumiti rin ito, kahit papaano, kung hindi po dahil sa inyo, iba na siguro ang nangyari. Biglang nagsalita si Guyongyon, anong ginagawa mo rito, young leader, balita ko, pinagbawalan kang lumabas ng 1 linggo. Tumigil sandali, tila iniisip ang susunod na sasabihin, pero dahil nandito ka na, gamitin mo na ang aking pagawaan, gamitin mo ang mga kasangkapan ko para sa ideya mo. Humarap ito kay Soul, aalis na tayo, makakaabala lang tayo dito. Yumukod si Soul kay Siwon, salamat po ulit, babawi po ako sa susunod. At habang umaalis sila, isang tanong ang bumagabag kay Siwon, bakit niya ako pinapagamit ng kanyang mga kasangkapan, para yun sa isang panday na katulad ng pagbibigay ng ancestral sword ng angkan sa isang estranghero, hindi niya maintindihan. Pagkatapos, napagtanto niya, umaalis si Soul kasama niya, paano nila nalaman ang isa't isa? At kung hindi mo pa napapansin, ang dahilan kung bakit siya binigyan ng ganoong tingin ng hinanakit ni Guyongyon sa nakaraan ay dahil sa kanyang nakaraang buhay, si Soul ay hindi nakaligtas, at malamang, isinisi ito ng panday sa kanya. Biglang lumingon si Guyongyon, young master. Ano po, tugon ni Siwon, tumingin ang panday sa kanya, ngunit ang tingin ay hindi ng galit o hinanakit, ito ay ang tingin ng isang taong, nagpapasalamat, parang may isang mabigat na pasasalamat na hindi masabi. Pagkatapos, tinalikuran niya ulit ito, walang importante. At tuluyang umalis, na iniwan si Siwon na lubos na naguguluhan. Huminga ng malalim ang binata, may iba akong dapat gawin, iisipin ko na lang ito mamaya. Itinulak niya ang mabigat na pintuan ng pagawaan, at sa pagsara nito, pumalit ang kanyang determinasyon. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Naalala niya ang isang kasabihan sa mundo ng martial arts, para sa isang martial artist, ang kasanayan ang mahalaga, ang sandata ay pantulong lamang para makamit ang layunin, hindi ang layunin mismo. Ngunit ngumisi siya, katarantaduhan at kasinungalingan ang lahat ng yon. Alam niya, mula sa kanyang nakaraan, na may mga divine artifact sa mundong ito na kayang lampasan ang mga limitasyon ng martial arts. Tiningnan niya ang mga kasangkapan, sinilip ang mga sandatang nakahilera na itinuturing na mid-grade. Ang galing ng Iron Hall, nakakahabag, aniya habang hinawakan ang isa. Kumuha siya ng isa pa, isang espadang gawa mismo ng Iron Hall Master, ininspeksyon ito, at ibinaba, pumasa ito bilang obra maestra, pero hindi ito ang hinahanap ko,
kulang pa rin. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang 10 divine artifact na kanyang nilikha para sa demonic sect. Kahit wala ang mga yun, malakas pa rin sila, at hawak-hawak pa rin nila ang kanilang mga elite at demonyong sandata, mga kasuklam-suklam na armas. Habang papalapit siya sa pugon, alam niya, mapanganib ang 10 demonyong sandatang yun, kailangan niya ng isang sandatang kayang sirain ang mga yun, kailangan niyang lumikha ng isang divine artifact na kapantay, o higit pa, ang Rango. Isinuot niya ang kanyang guantes, karaniwan, hindi ko ito ginagamit. Sinindihan niya ang pugon, at nang umarangkada na ang apoy, alam niya, ang gagawin niya ay hindi karaniwang pagpapanday, inilagay niya ang Moonfall Sword sa gitna ng apoy. Damaloy ang kanyang alaala, masaya siya noon, nang matuklasan niyang kaya niyang gumawa ng mga divine artifact, ngunit sandali lamang yun, dumating ang blood cult ng buong lakas. Naalala niyang nagising siya sa isang kakaibang lugar. Ito ang simula ng pagbagsak ng kanyang angkan. Paano ako nakaligtas? Bakit ako lang? May lumapit sa kanya. Ikaw siguro ang taong kayang gumawa ng mga divine artifact. Anang lalaki, ito ang Demon Lord, ang Blood Demon. Hawak-hawak nito ang isang espada. Tanging ang dugo ng Tang Clan lang ang makakagawa nito. Mukhang totoo nga. Sumugod si Siwon, sumisigaw, papatayin kita. Ngunit may kapangyarihan mula sa mga tanikala sa kanyang mga paa ang pumigas sa kanya sa lupa. Kung gagawa ka ng sandata para sa akin, hahayaan kitang mabuhay, anang Demon Lord. Magdusa ka sa impyerno, giit ni Siwon, kung hindi, papatayin ko ang natitira sa mga kasapi mo. Tumigil si Siwon, mga kasapi ko, buhay pa ba sila? Tinalikuran siya ng Demon Lord, hindi importante kung naniniwala ka o hindi. Kahit wala ang divine artifact, babagal lang nito ang panahon bago ko sakupin ang lahat. Sa susunod kong pagdating, magdadala ako ng mga labi nila bilang regalo. Isip ni Siwon, hindi siya mag-iiwan ng buhay, ngunit kung may pag-asa, kahit maliit, kailangan niyang subukan. Ay, gagawin ko, aniya, pinipilit ang natitira niyang tapang. Tumigil ang Demon Lord at lumingon, ngunit may kondisyon, dugtong ni Siwon, kung gagawin ko ito, turuan mo ako ng martial arts mo, makakatulong ito para magawa kong ayon sa pangangailangan mo ang divine artifact. At sa loob ng 15 taon, ipinanganak ang 10 divine weapon, at natutunan niya ang Blood Reverse Heaven Energy Martial Art ng Demon Lord, ang mga sandatang iyon ay naging kilala bilang ang 10 demonic weapons. At doon isinilang ang pinakamabangis na divine blacksmith sa mundo, ang demonic artisan. Bumalik sa kasalukuyan, alam ni Siwon, kahit gamitin ang pinakamainam na pugon ng Iron Hall, imposibleng matuno ang bakal mula sa kalangitan, kailangan niyang samahan ito ng kanyang strengthening art at ang kaalaman sa paglikha ng divine artifact. At nang matuno na ito, ibinuhos niya ito sa isang molde, mabilis niyang pinalambot at hinubog ito bago lumamig, hampas ng hampas, saka ibinabad sa tubig. Ano ba ang gusto kong gawin? Isang tela na kayang harangan ang lahat, at sa parehong sandali, kayang putulin ang lahat. Naalala niya ang Blood-Weaved Demonic Empress, Sosurin, ito ang kanyang sandata noon, ang ika-4 na weapon na kanyang nilikha, ang Heavenly Weave. Hawak-hawak niya ang isang piraso nito ngayon, ang orihinal ay may 9 na piraso, ngunit dahil sa kakulangan ng materyales, isa lang ang kanyang nagawa. Itinapon niya ito sa hangin, hindi importante, isa lang ang nagawa ko. At habang inaayos niya ito, bigla niyang napagtanto, ang gusto ko ay hindi ang Heavenly Weave. Ang gusto niya ay isang bagay na may mga sinulid na pinakamanipis, ngunit pinakamatibay, sa buong daigdig, isang uri na mas mataas kaysa sa Heavenly Silk. Unti-unti, nabubuo na ang kanyang ideya, ito ay magiging kapatid ng 10 demonic weapons, hango sa Heavenly Weave. Isang sinulid ang nabuo, at pumalibot sa kanyang mga kamay. Tinawag niya itong Heavenly Net. Bigla, may assassin. Nakita niya ito ng sumugod, napakabilis, diretso sa kanyang ulo. Ngunit bigla, nanigas ang katawan ng assassin sa hangin, natigil ang kanyang atake, hindi siya makagalaw, nakagapos siya ng mga hindi nakikitang sinulid. Ano to? Ang galit na sigaw ng lalaki, dahan-daang lumingon si Siwon, ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi ngiti ng isang binata, kundi ng isang mandirigma at panday na nakakita ng pagsubok sa kanyang gawa. Para sa isang elite ng Merem Alliance, medyo pabaya ang pagpasok mo. Commander Son Yugun, kilala niya ang lalaki, ang dating pinuno ng mga gwardya,
Na ngayon ay puno ng puot at paghihiganti. Pasensya na sa aking kabastusan, wika ni Siwon, habang ang mga asul na sinulid ng Celestial Net ay kumikislap sa paligid nila. Napakagandang timing ng iyong pagdating. Mayroon akong isang bagay na gustong-gusto kong subukan, at ikaw ang perpektong volunteer.